Sa Sweden, may fighter jet na lumilipad sa combat mission nang walang piloto. Nung Mayo 2025, kinontrol ng AI system na Senator ang Saab Gripen E at lumipad ng 3 beyond visual range sorties. Pumipili kung paano magmaniobra, kailan umatake, at paano manalo sa simulated dogfight laban sa totoong kalaban. Tiyak na gagawin nitong isa ang hukbong himpapawid ng Sweden sa pinakamakapangyarihan at pinakaabante sa teknolohiya sa mundo. Pero bahagi lang yan ng dahilan kung bakit mahalaga ang pag-unlad na ito. Mas mahalaga, ito ang eroplanong napagkasunduan ng bilhin ng Ukraine. At ito ang nag-iisang pinakaabanting lumabas sa buong partnership na ito. May potensyal itong tuluyang pigilan ang Russia sa pag-abante. Magsimuma tayo sa eroplano mismo. Dahil kapag naintindihan natin ang Gripen E, malalaman din natin kung bakit may dahilan ang Moscow na mag-alala. Ang Gripen E ay binuo gamit ang General Electric F400 at 14 engine na nagbibigay dito ng kakayahang lumipad ng higit sa Mach 2, mga 2,000 at 100 kilometro kada oras. May 10 hardpoints ito, 3 tuldok, 7 toneladang panloob na gasolina at kayang mag-take off at landing sa pampublikong kalsada gamit ang 6 na tauhan sa pit crew. Hindi pinakamahalaga ang mga numero, kundi kung ano ang dala ng Gripen E. Nasa puso ng jet ang Leonardo SS-Lima Raven, isang active electronically scanned array radar na nakakabit sa repositioning swash plate, kaya kayang igalaw ang antena at makita ang mas malawak na bahagi sa gilid kumpara sa nakapirming array. Kasama rin ang Skyward G, isang infrared search and track system na tumutulong sa jet na maghanap ng hindi binubuksan ang radar. Kaya tahimik itong nakakabuo ng larawan ng kalangitan. Ang buong airframe ay may Aresys Electronic Warfare Sweep na may digital receiver, jammer at decoy controller. Ito ay nagbibigay sa piloto ng 360 degree na impormasyon kung sino ang nagmamasid at paraan para bulagin ang mga ito. Itinayo ng Saab ang jet na ito para lumaban kahit mahina na ang radar, putol-putol ang data link at nililinlang ang GPS. Ginawa nila ito para sa impyernong elektromagnetikong nilika ng Russia sa silangang Ukraine. May isa pang tampok ng jet na parang ginawa para sa Ukraine, at ito ay isinama sa disenyo noong Cold War. Palaging ipinapalagay ng mga tagaplanong Suweko na uunahin ng Sobyet na bumbahin ang kanilang mga pangunahing airbase sa digmaan. Kaya hindi sila umasa sa mga ito. Binuo nila ang doktrinang BAS. Siyam na po na layong ipakalat ang fighter jets sa mga highway, mag-refuel at mag-armas gamit ang maliit na conscript ground crew, at agad ibalik ang mga ito sa labanan mula sa mga lugar na hindi kayang matukoy ng kaaway ng maaga. Ang doktrina ring yon ang gumabay sa kanila sa lahat ng modelo ng Gripen, mula C at D hanggang sa bagong E. Ang mga eroplanong ito ay talagang nababagay sa ganitong kapaligiran dahil mababa ang oras ng maintenance, mababa ang gastos sa operasyon, mabilis ang turnaround, at ang pinakamahalaga, hindi nila kailangan ng runway na 2 milya ang haba at nasa perpektong kondisyon. Sa loob ng dekada, tila labi ng neutralidad ng Sweden ang doktrinang yon. Pagkatapos, sinubukang sirain ng Russia sa loob ng maraming taon ang mga airbase ng Ukraine mula sa himpapawid. At bigla, ang isang jet na ginawa para mag-operate mula sa isang kalsada sa probinsya ng walang permanenteng base ay hindi na mukhang isang labi ng nakaraan, kundi parang isang propesya. Itong dahilan kung bakit ang mga F-16 o mga Mirage na magagaling na fighter jet ay nahirapang magdulot ng tiyak na epekto sa Ukraine. Ngunit ang mga Gripen E na talagang dinisenyo para rito ay may tsansang magpakitang gilas dahil 16 sa kanila ang tiyak na kabilang sa kasunduang bibilhin sa kalagitnaan ng 2026. Gayunpaman, may mas malaking kasunduan na maaring sumaklaw ng hanggang 150 eroplano sa susunod na dekada na hindi lang pansamantalang donasyon kundi magiging bahagi ng Air Force ng Ukraine. Ngayon, bukod sa operasyon, pag-usapan natin ang mga sandatang dahilan kung bakit nakamamatay ito. Kayang magdala ng hanggang 7 misil na MBDA Meteor ang Gripen E, at ang Meteor ay hindi pangkaraniwang air-to-air missile. Karamihan sa missiles ay rockets, pinapapailaw nilang motor, mabilis na nasusunog sa loob ng ilang segundo,
At pagkatapos, ay tuloy-tuloy na lang itong lumilipad patungo sa target. Unti-unting nauubos ang enerhiya habang lumilipad. Ang meteor ay may throttle ramjet na patuloy na nasusulog at nagtutulak hanggang tamaan ng target. Kayang lumipad ng higit Mach 4. Batay sa opisyal na datos ng MBDA, higit 200 kilometro ang saklaw nito. Bagamat optimistikong pagtataya ito, ang bahagi na nagpapatakbo sa rocket ang nagpapanatiling nakasindi ang makina na nagbibigay ng tinatawag ng gumawa na escape zone. Mas malaki ito kaysa AMRAAM class na missile. 3 beses na mas mahaba sa head-on shot at 6 na beses na mas malaki kapag hinahabol mula likod. Iyan ang dami ng himpapawid sa loob na hindi kayang takasan ng kalabang piloto ang missile kahit gaano pa siya lumiko. Ipagpares mo ang missile na yan sa radar at jet at magkakaroon ka ng kombinasyong kayang tumapat sa lakas ng himpapawid ng Russia sa Ukraine. Kaya yan ang nakakakuha ng pansin. Isang Gripen na may tamang armas ay kayang paatrasin ang Russian fighter bago pa ito makalapit at makaputo. Mas advanced pa ang Meteor kaysa sa basta malayong lipad lang. May two-way data link ito, kaya tuloy ang komunikasyon ng missile at eroplanong nagpalipad habang nasa ere. Pwedeng i-update ng jet ang posisyon ng target, ipasa ang missile para gabayan ng ibang sensor, o magpaputok sa target na hindi niya nakita gamit ang sariling radar. Sa aktual na gamit, pwedeng magpalipad ang Gripen ng Meteor sa target na tinukoy ng ibang eroplano o ground radar, habang nanganatiling hindi nakikita at hindi binubuksan ang sariling radar para hindi malantad ang posisyon. Ang missile ay bahagi lang ng isang network, hindi lang basta missile. Siyempre, isang kahangahangang eroplano na ipinares sa isang napakamodernong misail ay hindi sapat para pigilan ang isang pananakop. Hindi na nanalo sa digmaan ang pinakakahangahangang makina sa labanan. Ito ay napapanalunan ng bagay na mahirap kunan ng litrato: ang web na nag-uugnay sa mga makina. Ginagawa na ito ng Sweden sa Ukraine. Pakete-pakete, mahigit 4 na taon na. Ang Gripen lang ang dulo ng sibat. Umatras tayo at tingnan ang mas malawak na larawan. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang fighter jet, kundi sa buong ekosistema ng industriya ng depensa. Matagal nang inihahanda ng Sweden ang militar nila. Inaasahan na balang araw ay kailanganin nilang labanan ang kalabang may mas maraming sundalo, mas maraming tangke, at mas maraming eroplano kaysa kaya nilang ilabas. Maliit na bansang humaharap sa dambuhalang kapitbahay. Kung pamilyar ang senaryong yan, yun mismo ang punto. Ang sagot ng Sweden sa pagiging mas kaunti ay hindi kailanman ang tapatan ang dambuhala ng baril sa baril. Ang sagot, makita agad, magdesisyon ng mabilis at ikonekta lahat ng mahigpit para maihatid ng mas maliit na puwersa ang mga tama nito ng eksakto kung saan pinakamasakit at makalayo bago makaganti ang kalaban. Ang pilosopiyang yon ay unti-unting ipinapasa ngayon sa Ukraine. Magsimula sa mga mata, dahil nakasalalay dito ang lahat. Noong Mayo 2024, inanunsyo ng Sweden ang pinakamalaki nitong aid package sa buong digmaan, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13 bilyong Swedish kronor. At sa sentro nito ay 2 eroplano na tinatawag na ASC-890. Kung titignan mo, karaniwang converted na sub-340 turboprop lang ito. Tulad ng maliit na regional airliner na dating nagdadala ng business traveler sa mga probinsyal na paliparan. Pero inalis ito ng sub at ikinabit sa eri. Isang isa-aray na nakatingin pahalang sa 100 at 20 degree na arko sa bawat gilid ng fuselage. Kapag nasa ere, kayang makita ng radar na iyon ang mga target na kasing laki ng fighter sa layo na nasa pagitan ng 300 at 400 kilometro. At kaya nitong subaybayan ng sabay-sabay ang hanggang 1,000 bagay sa ere at 500 naman sa ibabaw ng lupa o dagat. Ang pinakamahalagang numero rito ay ang anggulo. Ang radar sa lupa ay natatakpan ng kurbada ng mundo, mga burol at puno sa harap nito. Maaring magtago ang mababang lumilipad na Russian cruise missile o Shahed drone sa likod ng mga sagabal sa lupa hanggang malapit na ito sa target. Ang ASC-890 ay lumilipad sa ibabaw ng lahat ng yon at tumitingin pababa. Ang kakayahang tumingin pababa ang pangunahing dahilan kung bakit ito umiral.
Sa harap ng kalabang nagpaputok ng mahigit sa 100,000 drone at libu-libong missile sa mga lungsod at planta ng kuryente ng Ukraine. Hindi na luho ang eroplanong kayang makita agad ang mga lumilipad ng mababa. Ganito ang kaibahan ng lungsod na may 10 minutong babala at iyong may 70 segundo lang. Unang nakita ang eroplanong ito sa Ukraine noong Marso 2026. At ayon sa ulat ng Ukraine, nagbibigay ito ng impormasyon sa pagtukoy ng target para sa Air Defense Network. Sa isang malawakang ulat, nabigyan ito ng kredito sa pagtulong sa F-16 na mapabagsak ang Russian Su-35. Pagkatapos, naroon naman ng mga mata sa lupa at dito nagpapatunay ng silbi ang pamilya ng radar ng Sweden. Hindi nabibigyang pansin ang mga Giraffe radar kumpara sa Patriot battery. At mali yun. Nagbigay ang Sweden sa Ukraine ng iba't ibang bersyon ng Giraffe. At ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, kaya ng mga sistemang ito tukuyin ang target sa himpapawid hanggang 100 kilometro at 20 kilometro taas depende sa modelo. Pansinin natin na ang mga partikular na numerong yon ay galing sa gobyerno ng Ukraine na may sariling interes. Kaya ituring natin ang mga ito bilang pahayag ng operator tungkol sa kakayahan ng sistema at hindi bilang isang independenteng sukat. Mahalaga rin ang disenyo. Tinawag itong Giraffe dahil sa natitiklop na posting nagtataas ng antena lampas sa mga puno. Tulad ng giraffe, kaya nitong makita ang mababa, mabagal at maliliit na target gaya ng cruise missile at drone. Ina-update nito ang larawan kada segundo, kaya itong ilagay sa wala pang 10 minuto at alisin sa wala pang 5 minuto. Kaya nitong magmasid, magbahagi ng nakita at lumipat bago matunton ng Russian counter-battery drone. Pinakamahalaga, gumagana pa rin ito kahit may matinding jamming. Pinakamahalaga ang huling punto dahil dito mismo sa Russian electronic warfare nabubulag ang mga murang radar. Nagbigay ang Sweden ng mata sa militar ng Ukraine, ngunit kailangan din nila ng kamao. Bago tayo magsimula, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na balita sa digmaan at mahalagang kaganapan. Balik tayo sa mga sandatang gamit ng Sweden para ikiling sa pabor ng Ukraine ang digmaan. Unang binigay nila ang Archer, na siguro pinakakahanga-hanga at pinaka-nakakawasak sa lahat. Ang Archer ay isang 155 mm na self-propelled howitzer na may 52 kalibreng tubo, nakakabit sa isang 6x6 articulated chassis na gawa mula sa Volvo Hauler, at ang buong kanyon ay otomatiko, kung saan ang lumang Soviet na towed howitzer ay nangangailangan ng 10 o 12 tao na nagpapapahirap dito. Ang Archer ay 3 lang ang kailangan at hindi na nila kailangang lumabas sa nakabaluting cab. Pagkaabot ng utos na magpaputok, kaya huminto ang sasakyan, itutok ang kanyon at maiputok ang unang bala sa loob ng wala pang 30 segundo. Kaya nitong magpaputok ng 8 o 9 na bala kada minuto na ang unang 3 ay nailalabas sa humigit kumulang 15 segundo at pagkatapos ay umaandar na agad ito palayo. Ang bilis na yon ay nagdudulot ng kaligtasan at mas epektibong operasyon sa labanan. Sa digmaan, hinahabol ng Russia ang artilyera gamit ang counter-battery radar at drone. Simple at brutal ang patakaran. Kapag mas matagal nakatigil ang kanyon mo, mas mabilis itong masisira. Ginagamit ng Archer ang shoot and scoot tactic. Sunod-sunod na putok at mabilis umalis bago matunto ng kalaban. Importante rin ang abot ng kanyon gamit ang karaniwang bala. Kayang umabot ng Archer ng humigit kumulang 40 kilometro. At gamit ang precision-guided na Excalibur round, maaari itong umabot ng halos 60 kilometro. Tinawag ng isang taga-baril na matagal nang nagtrabaho sa Soviet di 20, isang kahalintulad na howitzer mula sa panahong Soviet. Ang Archer na sniper artillery. Isang putok, isang patay, at ginamit ito ng brigada para sirain ang Russian self-propelled gun na pinatunayan ng drone footage. Nag-donate ang Sweden ng unang ilang unit sa simula ng digmaan at noong 2025 inatasan ang procurement agency nito na bumili ng 18 pa para sa Ukraine na ide-deliver hanggang 2026. Ang pangalawang sasakyan ay ang CV-70 na tinawag ng mga sundalong sakay dito bilang halimaw. Sa umpisa, nagpadala ang Sweden
ng 50 units ng 40mm gun variant. Bawat isa may 3 crew at infantry squad. Sa likod ng armor na, sa bersyong ipinadala, ay in-upgrade para protektahan laban sa mga mina, putok ng maliliit na kalibre at mga granada. Kaya nitong umabot ng 70 kilometro kada oras sa kalsada. At mahal ito ng crew dahil matibay. Naglabas ng video ang ika-21 Mekanisadong Brigada ng Ukraine na nagpapakita ng CV Shamnapu na di tinatablan ng FPV drone strikes at patuloy umaandar, sumasalo ng putok ng kalaban palayo sa mga infantry na bumababa sa likod. Pinilit ng mga unit ng Ukraine na lampasan ng disenyo nito, kaya ginamit pa nila ito bilang improbisadong artilyerye. Isa ito sa pinakamahusay na infantry fighting vehicle sa Europa. At napagkasunduan ng Ukraine at Sweden na itatayo ito sa Ukraine sa hinaharap. At pagkatapos ay naroon ng lahat ng nasa ilalim ng mga pangunahing sistema. Ang hindi kapansin-pansing sandamakmak ng mga gamit na siya, talagang sandigan ng isang hukbok. Sa mahigit 28 na pakete nagpadala ang Sweden ng mga STRV. 122 na tangke, ang sarili nitong mas pinatibay na bersyon ng Leopard 2. Nagpadala ito ng mahigit 200 tracked armored personnel carriers at RBS-70 air defense missiles laban sa drone at helicopter, pati Carl Gustaf recoilless, libu-libong rifle, anti-tank na sandata, combat boat si Yamnapu na assault craft para sa ilog at baybayin, tow missiles, bala, truck, piyesa, at pagsasanay para sa pagpapatakbo ng mga ito. Ayon sa opisyal na tala ng Sweden, umabot sa humigit kumulang 128 bilyong Swedish kronor ang kabuuang halaga ng suportang militar nito sa Ukraine noong unang bahagi ng 2026 at may nakareserbang karagdagang 80 bilyon para sa 2026 at 2027. Hindi ito paunti-unting kawanggawa. Isang maliit na bansa ang ibinubuhos ang malaking bahagi ng industriyang pangdepensa nito para sa kaligtasan ng ibang bansa. Ngayon, masasagot na natin ang totoong tanong na tinutukoy ng pamagat ng video na ito. Paano mapipigilan ang Russia? Hindi ito tungkol sa jet, howitzer o anumang makina. Mahalaga kung ano ang mangyayari kapag pinagsama-sama ang mga ito. Mas nauunawaan ng Sweden ito kaysa sa iba. Kaya ito ang naging pundasyon ng kanilang depensa. Ang ASC-800 ay lumilipad sa gitnang Ukraine. Namataan ang grupong Russian aircraft na bumubuo ng pormasyon para maglunsad ng glide bombs. Ipinapasa nito ang mga truck sa data link. Ang Giraffe radar sa unahan ang nagkukumpirma at nagpapalinaw ng larawan. Isang Gripen E na nakapwesto sa isang hiwa-hiwalay na strip na malayo sa anumang maaaring targetin na airbase ang nakatanggap ng senyas, umangat at nagpaputok ng meteor mula sa malayo. Isang distansya na walang epektibong panagot ang pilotong Ruso, kaya napilitan siyang tumalikod at tumakas bago pa man niya mailunsad ang kanyang mga bomba. Samantala, ang parehong network na nagdirekta ng missile ay nagtuturo rin sa crew ng Archer kung saan nagpaputok ang bateryang Ruso. Pinatatamaan yon ng Archer gamit ang precision shell at umaalis bago mawala ang usok. Iyan ang lohika at dapat pagtuunan dahil elegante ito. Ang kalamangan ng Rusya sa digmaan ay laging nasa dami. Mas maraming baril, eroplano at tao. Ang sagot ng Ukraine at Sweden ay hindi tumbasan ng dami, kundi atakihin ang sanhi, hindi ang sintomas. Hindi nila basta pinabagsak isa-isa ang glide bomb, isang nakakapagod at talong laro. Pinapaatras mo ang eroplanong may bomba para hindi na mailunsad ang mga bomba. Hindi lang basta tinitiis ang artilyera, agad mong nakikita at pinapatay ang kanyon pagputok nito. Ang sistemang ito ay ginawa para payagan ang mas maliit at matalinong puwersa na magdesisyon at umatake ng mas mabilis kaysa sa mas malaking kalaban. Ganyan din ang plano ng Sweden para mabuhay laban sa mas malaking kapitbahay nito at ngayon, minana na rin ng Ukraine ang discarding yon. May isa pang benepisyo sa partnership na ito na mas para sa hinaharap. Dalawang direksyon ang relasyon. Hindi lang Ukraine ang tumatanggap. Araw-araw, pinapaputok ng mga tauhan ng Ukraine ang mga Swedish na sistemang ito sa pinakamatindi at pinakasiksik sa teknolohiyang digmaan sa siglong ito. Nakikipaglaban sila sa totoong electronic warfare, mga drone swarm
at kalabang mabilis magbago. Hindi ito kayang tularan ng kahit anong Swedish test range. Tunay na datos kung paano gumagana ang bawat makina kapag sinusubukang sirain ito sa totoong labanan. Natatanggap ng Sweden ang feedback, kaya mabilis natutukoy at naayos ng SAB ang mga depekto. Mas mabilis pa kaysa ibang programa sa panahon ng kapayapaan. Ang pakikipagtulungan ay nagbibigay sa Sweden ng lahat ng testing na kailangan nito, laban sa kalabang matagal na nitong inasahang makakaharap. Pwede nitong pabilisin ang development, gaya ng Ukraine na nagtapos ng prototype sa ilang buwan, hindi taon. Nakasalalay ito sa kakayahan ng Ukraine na palakasin ang produksyon, at kahit magawa nila, mahirap pa rin ang laban. Malaki ang kasunduang Gripen E, isang letter of intent para sa hanggang 150 jet. Ito ang magiging pinakamalaking export ng Gripen at isa sa pinakamalaking kasunduan sa armas sa Europa. Hindi ito agad darating bukas. Magsisimula pa lang ipadala sa 2030 at tatagal ng dekada. Ang mas lumang modelong C at D ay maaaring dumating ng maaga, ngunit luma, gamit na. Kaunti lang dahil sa pagkapagod ng airframe at wala rin ang mga sistemang dahilan sa panganib ng E. Hindi rin titigil ang Rusya. Nag-a-adjust, nagja-jam, nagtatayo, at huhuli ito ng bawat mahalagang sistema sa listahang ito, lalo na ang early warning aircraft. Malaki pa rin ang saklaw ng proyektong ito. Ang Sweden at Ukraine ay nakabuo ng kumpleto at makabagong layered na sistema ng depensa sa himpapawid at lupa. Laging nababalita ang jet, pero ang sistema ang tunay na panalo. Habang tumatagal ang partnership na ito, hindi na lang ito tungkol sa pagtulong ng Sweden sa Ukraine para mabuhay sa digmaan, kundi magkasama na nilang isinusulat ang gabay kung paano isasagawa ang susunod na digmaan. Ngunit hindi makakapanalo sa depensa lang. Dito papasok ang opensibong lakas ng mga long-range missile ng Ukraine. Para malaman pa, siguraduhin panoorin ang video na ito at mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang ganitong content araw-araw.